ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matinding hinanakit nga ngayon ang narinig ni Manang Merly sa kanyang anak na si Angel matapos nga siyang itali nito at balak ilibing ng buhay sa ilalim ng lupa. Ay dito muna sinabi ni Angel lahat-lahat ng kanyang sama ng loob at ang mga dahilan kung bakit nagre-rebelde si Angel ngayon. Samantalang inamin din ni Angel na wala na ang kanyang kapatid na si Kiara matapos niya nga itong ilibing dahil dito rin siya inakala na mahal siya ng kanyang ate. Subalit tulad rin ng kanyang nanay ay itinapon din siya na parang basura. Kaya sa pagkakataong ito ay wala na umanong Kiara pa na hahanapin ang kanyang ina dahil magsasama na umano sila sa ilalim ng lupa. Kaya naman matinding revelasyon ang mga sinabi nitong si Angel bago niya nga gawin ang karumal-dumal na sasapitin nitong si Manang Merly sa kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay biglangang tumawag itong si Marco. At dito niya muna tinalian ang bibig ni Manang Merly para masigurado na hindi ito magsasalita at hindi ito gagawa ng kahit anong ingay. Nagtatanong si Marco sa kabilang linya kung nakita na ba ni Angel ang kanyang ate Vanessa. Subalit, hindi niya umano raw ito nakita. Maging ang mga medic at nurse na naghahanap sa kanya ay wala pa ring update kung nasaan na nga ba ang kanyang ate Vanessa ngayon. Kaya minadali na nitong si Angel ang kanyang balak sa kanyang ina. Matapos ito ay agad na itong bumalik sa pamilya Panganiban. Habang itong si Vanessa ay hindi nga siya mapakali, pumunta nga ito sa hotel kung saan pwede nga sila doong mag-usap ni Lorraine at Fonz. Subalit dahil si Fonz ay nasa ibang bansa, ay agad nga itong bumiyahe pabalik para damayan si Vanessa ngayon. Hindi rin naglaon ay dito nga ikinuwento ni Vanessa ang lahat ng kanyang mga nalaman dito kay Manang Merly at kahit si Lorraine ay talaga namang litong-lito kung sino nga ba talaga si Angel o Kiara. Bagamat nag-aalala pa rin itong si Vanessa kung nasaan na nga ba ang kanyang tunay na kapatid, ay hindi pa rin maiwasan ni Vanessa na umasa na buhay pa rin ang kanyang kapatid na ito kahit na nasa ilalim na nga ito ng lupa. Kaya maya-maya pa ay biglangang dumating itong si Fonz. Sinabi nitong si Fonz na kung hindi umano niya kapatid itong si Angel, ay bakit nag-match umano ang DNA test at sample na isinagawa nga ni Vanessa sa kanyang kapatid. Kaya itong si Vanessa ay alam na siguradong pineke umano ni Angel ang lahat, pati ang DNA test para mapalapit sa kanilang pamilya. Subalit hindi niya inaasahan na mangyayari ang lahat ng ito, ang pagbabalat kayo nitong si Angel bilang kapatid niya. Kaya naman, gagawa muli ng DNA test itong si Vanessa ng pasikreto at itong si Fonz na ang gagawa ng paraan para mas mapabilis ang resulta ng naturang DNA test. Sa ngayon, ay kinakailangan munang makausap ni Vanessa ang kanyang asawang si Marco at sa pagkakataong ito ay aaminin na ni Vanessa ang kanyang estado. Kaya tinawagan nga ni Lorraine itong si Marco. Si Marco nakatabi lang itong si Angel na tila nag-aalala rin kunwari, pero maya-maya pa ay pinangunahan na ni Lorraine ang kanyang mga susunod na sasabihin. Sinabi nga ni Lorraine sa kabilang linya habang katawag ni si Marco na kung nariyan umano si Angel ay dapat lumayo-layo ito. Importante umano ang sasabihin nitong si Lorraine at siguradong may kinalaman ito kay Vanessa. Hindi umano ito pwedeng malaman ni Angel dahil marami umanong revelasyon na dapat malaman si Marco tungkol sa babaeng ito.
Kinakabahan si Marco habang sinasabi ito ni Lorraine. Ganon pa man ay sinabi nga nitong si Lorraine na kinakailangan nilang magkita sa isang restaurant na dapat siya lang ang nakakaalam. Wala umanong magiging kasama itong si Marco. Kaya naman, dali-dali nga nagpaalam itong si Marco, subalit makulit itong si Angel. Sinabi ni Angel na saan umano pupunta itong si Marco. Paanga-anga pa itong sumagot si Marco, tila kinakabahan. Kaya naman na laman agad ito ni Angel. Tinanong ni Angel kung may tinatago nga ba ang kanyang kuya Marco. Kaya sinabi naman itong si Marco na wala siyang tinatago. Sadyang stress na stress lang umano siya kaya napagtaasan niya ng boses si Angel. Ganun pa man ay makikipagkita umano siya dito kay Lance dahil may kailangan nga raw siyang tingnan sa naturang shop. Subalit mapilit si Angel. Sinabi ni Angel na siya na lamang daw umano at sasamahan niya ang kanyang kuya Marco. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi na rin nakaalis itong si Angel dahil sa pangungulit nga ni Madam Sylvia. Babautismuhan na yata itong si Angel kaya hinihingi na ni Madam Sylvia ang mga requirements na ito. Bagay na nagtaka pa itong si Angel kaya ipinaliwanag ni Madam Sylvia na ito ang mga dapat niyang ibigay para mapasok umano siya sa missionary at para matanggap na rin siya ng mga madreng kaibigan nga ni Madam Sylvia. Ngunit anya pa ni Angel na hindi naman dapat iyon kailangan niyang ibigay dahil kilalang kilala naman siya ni Madam Sylvia. Subalit anya pa ni Madam Sylvia na siya ay kilala niya si Angel. Subalit ang mga iilang madre ay hindi nga raw siya ganoon kakilala. Kinakailangan umanong kilatisin mula ng mga madring ito bago nga sila magpapasok sa kanilang organisasyon. Kaya naman walang nagawa itong si Angel kundi kunin na lamang ang mga requirements na tinutukoy nitong si Madam Sylvia at hindi niya na nga rin nasundan pa sa mga pagkakataong iyon itong si Marco. Kaya naman nagkaroon nga ng pagkakataon si Marco na makipagkita dito kay Lorraine at Fonz. Maya-maya pa ay dito na rin lumantad si Vanessa. Hindi makapaniwala si Marco sa mga susunod na mangyayari dahil dito na nga umaura itong si Vanessa na parang wala siyang saltik sa isip kaya nagulat tuloy si Marco sa kanyang mga nakita. Inamin ni Vanessa na pagpapanggap lamang ang lahat at hindi talaga siya tunay na baliw. Ginawa niya iyon para malusutan ang problemang hindi nga kayang lusutan at mabigyang hustisya ang pagkawala nga nitong si Luigi. Marami umanong dapat malaman si Marco tungkol nga dito kay Angel dahil si Angel umano ay hindi niya tunay na kapatid at nagpapanggap lamang ito na si Angel. Subalit ang tunay na Angel umano ay wala na siyang ideya kung saan na nga talaga ito nilagay ni Angel ngayon na nagpapanggap sa kanilang pamamahay. Kaya aalamin umano ito ni Vanessa at susuriin niya itong maigi upang sa susunod ay hindi na siya magkamali ng kanyang akala.